ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga igalamay adlaw ka natong tanan og welcome diri sa atong panaguban sa atong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Fenequito, mga igala. Yes, mga igala, no? Kamusta? Adlaw na kita karong Martes, mga igala, no? Pizza 23 na ning bulan sa Setyembre tuig 2025, mga igala. Of course, ako yung kauban Armando Fenequito, mga igala, no? O karong buntaga buntaga. Hapon na. Hapon naman do. No, karang hapon na, mga igala, no? Uban-uban kita, no? Aron hisgutan, no? Mga panghitabo dinhi sa tuang palibot, mga igala, no? Anyways, mga igala, no? Kumusta man mo dira dapita, mga katambayan, no? Naaba mo sa maayong kahimtang karon, no? Sa mga nato diha, no? Mga naminaw sa tuwa, diha sa tuang diha sa tuang mga nasa sakyanan, no? Nga naipit sa traffic, nya tsambahan ninyo, uy, kinsa maning tingugan ni, kapangit ba? Charing. Bita, mga katambayan, no? Hopefully, no, nata sa mayong mayong kahimtang karong mga panahon na, mga katambayan, no. Of course, no, amping putandra, no, sa tuang paguli, no, sa katong mga muliay pa, no, katong mga nasa balay na nga nagtanaw karon sa live stream, nani nagtanaw. Bita, mga katambayan, ay karong panahon na, no, posibitang ulanon, mga igala, no, tungkol sa isolated rain showers, mga igala, although na nakagawas na sa area of responsibility si Bagyong Nando, pero na daw, mga igala, nagapoy ulanon dito sa may bandang Luzon, mga igala, na pakita siguro isolated, so hindi mo na bag-o, mga igala, ng mga isolated thunderstorms, mga igala. So amping gyapon ta kanunay diha, mga igala, no. So nadya posibilidad pod, mga igala, no, nga kaning mga isolated rain showers, mga igala, labi nagsabayan o kusog nga ulan gikan sa bukid, bahaon kita diri sa Davao, gin, mga igala, no. Kulba-kulba na ta pag mubaha, pag muulan na dito, mga igala, tapos padulong diri tanan ang baha sa labi daw tong baha ang maramag, mga igala. Sus,
Kulpa na kay to ba kay Pasig padulong tug Davao to mga kuan na to, tong bahaa to. Di ba? O Bukidnon na gud na, no? So, basig pahaon dito, patay na ni. Davao na po na sunod. Mga igala, no? So, anyways, mga igala, hopefully, no, amping ta kanunay. Oh, igmat ta kanunay mga igala. Pag may nagay preemptive evacuation gani mga igala, evacuate gyud na dayon gyud, no? No, hikling dayon para dili na ta manguan, no? Dili ta unsa ni? May man tugig ko si Ma'am Hazel na sa karon daw wala daw sila yung mga ma-apprehend, no? Ng mga masinupakon, no? Masinupakon nga sa kaning ginatawag nato nga may preemptive evacuation ordinance mga igala. For preemptive force evacuation tama ba ko? Kay kuan siya, no? Na may multa. Dako pug tabang po day no nga tagaan po nato kuan for security, no? Tagaan nato kaning ngipon ang balaod mga igala, no, para mo kuan at butangan og balaod mga igala, no. Ang mayuna nga butang nga para ra man ta sa safety sa katawhan, no? Ana tabon. Ingana ginawon kuan no. Ang isa sa mga kuan karon no nga dapat buhaton gyud sa gobyerno nga maging isog para silang safety. Anyways, mga igala, kagahapon, no, formal na gi-turn over sa mga igala, no, formal na gi-turn over sa Davao Light and Power Company Incorporated o Caboitis Foundation mga igala, no, ang kining kuan duha ka rubber boats mga igala, no. So dako kini tabang mga igala, no. Dako para sa kuan mga igala, dako tabang ni rubber boats mga igala sa operasyon, no. Actually ihatag ni siya sa Coast Guard substation Matina Playa. Diha na siya kuno kung hinumduman nimo panahon pa to ni Commodore Richard Murphy mga igala, no, nga ablihan ng kuan mga igala, no, substation mga igala. Of course mga igala kanang dira mo sa Matina kuan especially dira sa may Dumalag area mga igala, no. Daghan man gud og mga marik kanang kuan mo na siya mga igala about to be declared mga igala sama sa tugisgutan kaganiya sa kuan, no, sa usapang agrikultura, no, about to be declared na siya as mariculture area. Now if kanang para makuan gid siya nga mariculture area gid siya mga igala, dapat pangalagaan ng environmental protection on the seas, no, and environment kan po na siya mga igala, no, sa to protected area ng lugar ng mga igala, no, ganadira ang sanctuary sa Pawikan, no. Actually nakita ninyo, no, nata sa kanang kuan ana mga katambayan nata sa tawagan kanang Aboitiz Cleanergy Park, no, kung asa diha ang ginadala tong mga ma-rescue na Pawikan mga igala, no, nga kanang samdan diha sa maong area, no. So kuan siya kailangan di siya nga maprotektahan diha mo nang gibutang na diha ang kaning kuan, gibutang diha ang kining maong kuan, no, gibutang diha ang maong kuan substation sa Matina Playa mga igala, no. So then kana mga igala, no, ila po nang kuno ilahang gami moronda na sila diha, no, para mention na walay illegal fishing, then na may fishing o unsa ba, no. So gamit kay siya diha mga igala, no, kanang rubber boat mga igala o uban pa kanang rubber boat duha ka ba rubber boat sa pagpatrolya niya sa mga lugar, no. So mas dali siya. Pero anong rubber boat? Ang rubber boat mga igala, duha ang purpose niya. Isa sa pagpatrolya, ang isa po for rescue. Especially Davao City. Kanang kuan, kanang pag mag-ulan, kusog ang ulan, ginabaha. So if ever nga baha nga makuanan mga igala, baha nga masinatian, edi dali lang kila makarga gina nila mga igala, no, tapos daldang po itong motor, no. So isa na siya sa mga kuano nganong rubber boat ang gihatag gid, no. So nindot siya mga igala, no, nga nindot siya gid actually mga igala, nindot siya nga kuan mga igala, no, initiative coming from the private sector to help the government mga igala, no, by providing this, no, nya i-explain na ni kuan mga igala ni Commodore Philips Soria mga igala, no, Philips Soria mga igala, ang kuan ang maong nganong mas nindot kung naay private initiated just like what Davao Light
and Aboitiz Foundation did mga higala, no? O dako na siyang tabang mga higala, kaya ang procurement tamang gud sa taas good. So dili sa labas sa mga kung unsay need mga higala. So especially ang city pod na medyo kuanon pod dali kayo makaresponde mga higala, no? With the rubber boat, no? Ang ato ang kuan mga higala Philippine Coast Guard, no? Ana nga mga butangan, no? So anyways mga higala, no? Alang sa to ang mga ubang mga impormasyon nga dapat nato madunggan mga higala, no? With regard sa paghatag aning or with regards aning sa tawagan ng mga katambayan, with regards aning paghatag sa duha ka rubber boat sa may higala Davao Light ngadto sa Coast Guard, the Philippine Coast Guard mga higala, no? Particular dira sa may Coast Guard substation Matina. Apply ato paminawon mga higala, una da mga higala, no, ang Marketing and Communications Department Head sa Davao Light mga higala na si Sir Fermin Edelion, ikaduha diha mga higala si President and COO sa Davao Light mga higala si Engineer Enrizar Tia mga higala, o ang former commander sa Coast Guard Southeastern Mindanao Coast Guard District Southeastern Mindanao mga higala, no, na si Commodore Region Murphy nga dito na sa Western Mindanao na assign karon mga higala, pero sa iyang time ni nga na kuan mga higala, no, ginatulak, no, last year pa na ginatulak mga higala, o karon pa na materialize. Anyways mga higala, paminawon nato silang tulo mga higala. Kaya medyo kulit mo din yung station commander din si Gomez ba, pero nakabalo ko sir na award ang deka bago nga may mabilidad yun ka sir. So particularly parang para sa ilahang station, but nag-iwan namin during the time na it's an asset of the Philippine Coast Guard as already, so it's up to the Philippine Coast Guard kung asan na gamiton ito siya, but we really would appreciate na mabantayan po ang coastal area din sa Matina Aplaya, which is na ginapangunahan ni Kapitan Sirunay. So these floating assets will help securing the coastline, as mentioned earlier, of Matina Aplaya and in monitoring our marine protected area. As we all know, 37.5 hectares mo din is marine protected area. This partnership actually started during the coastal camp activity here at the park, no, sa Aboitiz Lindsay Park, with the Philippine Coast Guard. From that experience, we realized that there is so much more we can do together, not only in coastal protection, but also in Pawikan conservation through the effective management of marine protected area. We sincerely thank Philippine Coast Guard for their tireless and dedication to keeping our seas safe and our environment well protected. May this donation serve as another step in strengthening our shared commitment to safety, conservation, and community service. Daghang salamat, and once again, welcome sa atuang tanan diri sa atuang event karon. For the formal turnover of the rubber boats and related equipment to the Philippine Coast Guard. These floating assets symbolize more than just vessels on water. They represent our collective effort to ensure the safety and security of our communities, particularly along the coast of Matina Aplaya. They will also serve a vital role in monitoring and preserving our marine protected area, an invaluable resource that sustains life, livelihood, and biodiversity. We recognize the unwavering dedication of the Philippine Coast Guard in protecting both our people and our seas. Through this partnership, we strengthen our shared mission of safeguarding our coastline and fostering environmental stewardship for the benefit of present and future generations. On behalf of Davao Light and the Aboitiz Foundation, I extend my deepest thanks to the Coast Guard for your service, courage, and commitment. May these assets support you in carrying out your vital responsibilities and inspire greater collaboration for the protection of our communities and the environment. Daghang salamat, and may this turnover mark another milestone in our journey forward to safer shores and a more sustainable future. Maayong buntag. I just want everyone to know that I am deeply humbled and honored to be invited as one of the guests during this formal turnover of the 2 rubber boats and the search and rescue equipment from the Aboitiz group of companies to the Coast Guard District Southeastern Mindanao.
as this program is not just a ceremonial handover of assets, but this is also a reaffirmation of our shared commitment to save life, to safeguard properties, and protect our marine environment. And as a former Commander Coast Guard District Southeastern Mindanao, and at the same time as a fellow Dabawenyo, I feel nothing but deep sense of pride and gratitude for having been part on the beginning of this initiative. And today, I am reassured knowing that Coast Guard District SEM has continued to grow stronger and better equipped while carrying forward the mission to save lives and secure our seasons part of the region. And for me, that is the greatest reward of leadership. Seeing what you have started continue to serve for greater good even long after your watch has ended. And with that, to the Aboitiz group of companies and all its people, I am taking this opportunity to express my deepest gratitude and sincerest appreciation to each and every one of you. Your generosity, your steadfast support to the Philippine Coast Guard as embodies the true essence ng tinatawag natin na corporate citizenship, which is demonstrating that safeguarding our waters and protecting our people is not the sole responsibility of the men and women in uniform, but a shared duties that binds us as one community. And to the men and women of Coast Guard District Southeastern Mindanao, particularly Coast Guard Station Davao and Coast Guard Substation Matina Playa, I urge each and every one of you to take good care of these assets, for they are more than just a rubber boats and equipment. They are instruments of honor. They are instruments of hope and safety for our people. And they are symbols of honor that and trust that was bestowed to us. And let us honor this trust with by maximizing the usage of these assets in the fulfillment of our mandate. So yun na naman, maybe on the last note, as I look backward, I am deeply humbled to be part in laying the foundation or laying the groundwork of this endeavor. And I am even more hopeful as I look forward, knowing that having a stronger partnership with our stakeholders and the continuous dedication of the men and women of Coast Guard District Southeastern Mindanao, now with the new leadership of a more capable and more able commander, the person of Commodore Soria, I am pretty sure that the Philippine Coast Guard on this part of the country will always rise to the occasion and will meet any challenges that the seas may bring. Maraming salamat, daghang salamat, and may God bless us. So mo to mga igala no, ang pahayag no nila Sir Fermin Edelion mga igala no, engineer and Rizartia mga igala, president and COO sa Davao Light mga igala no, Davao Light Power Company, ug ang former no commander sa Coast Guard District Southeastern Mindanao mga igala na si Commodore Richard Marfe mga igala. So mo to lang pahayag mga igala no, nganong ingon ana ang kuan no, nganong kuan mga igala no, dako siyang tabang no, ug nganong mitabang pud ang Davao Light mga igala. So anyways mga igala, sa pagbalik pa dayon nato ning hisgutan mga igala, human lang sa mga importanteng pahinumdom ni ato si Bianan. Yes mga igala, balik kita diri sa tumanaguban sa tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Fenequito mga igala. Okay, pabatada mga igala no. Bito ay no, kana ba diha sa inyo ha? Gadag-om na ba? Or kana ba kaulan na ba no? Ingat mo diha no. O kalimot di ko ganyan sa usap ang agrikultura o kanang kwan remind no nga magdalag payong mga igala no.
Dalaog ka ng mga raincoat if or kung ba, kana extra. O mo na mas nindot yung dala mo dako-dako nga bag mga higala. Kay para dili pud ta masulod dito tanan, no? Masulod dito tanan itong mga gamit, no? So, anyways, mga higala, dinhita sa atong iskutan nato to balik tong rubber boats mga higala. Actually, mga higala, di lang to rubber boats mga higala ang gihatag, no? Nato siya rescue equipment mga higala. Personal protective equipment mga higala para sa mga musakay atong rubber boat mga higala panahon sa ilang operation or panahon sa ilang rescue kaning patrol mga higala, coastal patrol o kaning rescue operation mga higala, no? Kung may tabo diha nga baha, no? Or kanang rescue operation nga sa mga nawala na mga fisherman mga higala, pastong dito. Pwede rin siya sa Davao City mga higala. So nakuha siya tabang gining rubber boats. Mao na ang mga higala, no? Isa pud sa nga dapat gyud i-engage gyud sa atong mga actually mga higala daghan kay dinhi mga higala atong mga atong mga government agencies mga higala, no? Especially sa atong mga security cluster mga higala. For example, Davao City Police Office kana abtik kayo mo engage si mga higala. Ang ilang city director karon na si Colonel Manan Muarip mga higala. Paspas kayo ang aksyon, mukuan din na siya nindot yun nga nga ato pong i-involve po ang ato ang private sector po, no? Sa ato ang for example sa security, no, og safety, no? Kay kung i-involve nimo na actually may higala abtik kayo ng mga private sector mga higala pag-abot sa pag-abot alang safety and security mga higala, it's because sila manggihapoy makinabang, di ba? So, mo na isa sa mga nindot diya mga higala, no? Kung i-involve na to ang private sector mga higala, especially the business sector mga higala, no? Or the community itself mga higala, dako kay nang tabang mga higala, no? Sa pagdeter sa bisag unsa mang threats mga higala, mapakrimen man or mapakuan tawagan mapakrimen, mapanatural disaster kaning mga disaster. Tako kay nang tabang mga higala, no? Ang ilang presensya ug ilang tabang tabang ang ilang no, ilang cooperation, no? Sila ba nagmuhatag og kanang kanang kailangan jud, no? Or ilang oras nga igahin pod, no? Para mabantayan jud ang seguridad. Ako kay nang tabang, no? Tan-awa diri tong tong Domingo na nagrally din na prayer rally lang ipahigayon. Walay gubot. Ang mga tao diri magbinantayon, di sila gusto nga mabahiran ba na akong they call it the pro Duterte rally, pero pwede man to samukon. Nod lang, pwede to samukon. Pero anong wala man nasamok, itong mga tao, apil sila nagbantay, no? Na di gid gusto masamok. Bisag kinsa pa man ang mga bisag kinsa pa man ang mga politiko ang mga tao pag di gina mo sugot mga higala nga gubuton, di gina mo sugot og di gina mahitabo nga magbubot. Ana ra na. So ay ana ang mga higala, for example kani di ta gusto nga naapay makuan. So ay nag-donate og mga donate og mga mga ekipo, no? Ni nga mga kagamitan. It's because sila gusto nga maglisod ang ato ang mga atong safety atong safety and security sector mga higala, no? Sa achieve sa ilang trabaho. Di ba? O magbuhat silang trabaho. So mo ni mga higala, dako kay ni siya mga higala. Ang mo guna to pod good mga higala, for example, okay, national man ni mga higala ang Philippine Coast Guard. So dili sila makakuan dayon maka-request kay mo lagi ito bultuhan, no? O depende pod kung kinsang mas nangailangan na region. So anyways mga higala, para ma-explain ni og tarong mga higala, no, paminaw na to mga higala, no, ang kasamtangan, no, nga commander sa Coast Guard District Southeastern Mindanao mga higala, walay lain mga higala, no, Commodore Philips Y. Soria mga higala, paminaw na to. Dawat dahil taog blessing coming from our partner private corporation. Of course, let me greet our host for this morning,
We have Sir Enritzar Tia, the President and COO of Davao Light and Power Incorporated. Sir Gideon Gavan, the Assistant Vice President of the Aboitiz Power, also the older brother of our Commandant. Thank you, sir. We also have munang nami special envoy sa Davao Light. We also have Sir Fermin Edelion, the Head Marketing and Communications of Davao Light and Power Company. Of course, ang ako ang classmate from the Coast Guard o ako akong kababayan, ako snappy o idol na classmate, Commodore Regard Marfe, the Commander of Southwestern Mindanao in Zamboanga, at the same time Commander of BARM. We also have our representative from up above, Lieutenant Commander Father Almero Panis, Samba si Fads. Ayan Fads, thank you Fads for joining us. And the Station Commander of Coast Guard Station Davao, Lieutenant Mark Anthony Tolentino, also my Chief of Staff. And coming from our supplier of the 2 rubber boats, we have Aguila Outdoor Industry. Thank you po, ma'am and sir. And Sir Paul Andrew Gansero. Thank you po. Of course, our host barangay today, Honorable Nestor Serunay. Kap, daghang salamat. Our media partners today, we have from PTV News, Mindanao Times, Sunstar Davao, Newsport, Radio Pilipinas Davao, kung sa uban pa mga bisita na to aron, my fellow workers in government, my fellow Coast Guard officers and non-officers, maayong buntag usab sa ato ang tanan. In behalf of our Commandant, since acceptance speech nga po, in behalf of our Commandant, Admiral Ronnie Dovan, the Coast Guard is truly thankful to Davao Light Power Company and of course to Aboitiz for sharing your blessings to the Coast Guard. Dako kay nigtabang sa Coast Guard because as an organization, we also have gaps. Daghan ta og gaps, ano? And isa sa ato ang gaps is yung mga equipment. Although the Coast Guard is equipping itself na po tayo mga kagamitan, but slowly nag-deteriorate through time, through wear and tear, and of course ang pag-procure sa ato mga equipment is scheduled. And we are truly grateful because our private stakeholders are taking up the challenge and helping the Coast Guard be more readily and operationally capable by donating these equipments. Ang Coast Guard manggod ninyo pag nag-procure o ginani ng mga equipments bultuhan. So dili sa regional level. So dinaghan o dinagko. So by schedule din na siya. And dugay ang amo ang procurement of assets siguro mga 4 to 10 years is because we want to maximize the operational life ng ating mga assets. Dili man po pwede na sige tagpalit o palit kaya nautong na po sa itong mga tao. We have to ensure that the assets that are being procured by the government is well maintained and used to its maximum utilization. And through time, nakadaot ang itong mga equipment. Okay? And daghan ang itong mga partner agencies like private corporations such as Davao Light and Aboitiz, who is really looking also for the welfare of our men and our kababayan. And true enough, this morning is a testament of their commitment to help not only the Coast Guard, but the community, particularly here. Very specific ang sulti ni Sir ganina ang Matina, Aplaya Coastal Area. And I truly appreciate kay ingon sila na pag na-turn over na sa Coast Guard, bahala ng Coast Guard sa pag-employ o pag-utilize sa mga asset na ilang i-turnover o i-donate. True enough, sir, during natural calamities, these assets will be deployed and employed to the different areas here in Davao Region na kinahanglan. In our area assessment, ang atong threat diri sa tuwa sa Davao Region is flooding. Davao City is not spared from floods. Okay? And we identified 2 risk areas na already, Alomo and Buhangin. Mo ni siya ang ato ang ginabaha kagminti na area. O unsa na season na find out natin through our historical data and records every January.
January ang atong very risk na panahon diha sa Talomo o Buhangin. So these assets will be pre-deployed, okay, during December pa lang to these two areas, Talomo and Buhangin, because these are the prone flooded areas here in Davao Region. In fact, 2 weeks ago, ang Talomo naigo na og baha. Okay, daghan na ang nabahaan dahil wala pa to sa January. We are still entering the last quarter of the year, and yet nagsugod na ang baha. So we have to slowly prepare. So during natural calamities and alerts, rest assured, sir, that these assets that you have turned over, including mga PPEs, no, mga equipment for our personnel, will be used to these areas. But during this time, ibig sabihin, pag wala tayo expected na weather disturbance, these assets will help in patrolling the Matina, Aplaya coastal area. Particularly dito sa gibanggit ni Sir Fermin na 37.5 hectares marine protected area. This is the very essence that Davao Light and Aboitiz is donating this equipment so that the Coast Guard can use this one to patrol and ensure that these marine protected areas are guarded. Okay, so sir, as our commitment, because of the generosity of your company, Davao Light, and of course, hindi po na ako kalimtan ang ako ang classmate na former district commander diri sa Southeastern Mindanao. Siya ang ako ang predecessor na who was able to have a good relationship with a private stakeholder, Davao Light and Aboitiz. Maunang nag-trust ang Davao Light o ang Aboitiz sa Coast Guard is because they feel na the Coast Guard is one of the organization that can be trusted and be a recipient of their generosity for blessings. Daghang kay salamat, Bongs, ako sa aking classmate. And of course, again, from the bottom of our hearts, in behalf of our Commandant, Admiral Ronnie Hilgaban, after ni sir, ako nang i-report sa iyo niya, malipay ito si Commandant Sir Ronnie for additional blessing coming from Davao Light going to the Coast Guard. And of course, to everyone na nagtrabaho aning kung nag-exert of effort, of course, from the companies, from my men, and from our local stakeholders, and from the media partners na naarong buntag na nag-witness. Daghang kay salamat sa inyong pagtambong ug unta patuloy ang pagsuporta sa mga private companies such as Davao Light and Aboitiz Company, sa mga national government agencies na nanghinanglan og inyong tabang. Daghang kay salamat sa inyong blessings, and may God bless you also. Yes, mga igala, mo to no. Ang pahayag ni sa kasamtangang commander sa Coast Guard District Southeastern Mindanao, mga igala, na si Commodore Phillips Y. Soria, mga igala. So, moto no, hopefully na-explain to siya tarong, mga igala, no. And moto, ang purpose yun is katog yung aside sa patrol, para gini sa disaster operation, kaning rescue operation, mga igala. Ever nga naibaha nga may tabo diri sa Davao City, mga igala, no. So daghang salamat, no. Magpasalamat pa tas Davao Light pud, mga igala, kay labi gining no. Takon tabang pud ni, mga igala, no, alang sa ato ang pud, no, ato mga safety and safety of mga safety nga mga safety cluster nato dinis Davao City, mga igala. Anyways, mga igala, wala tayo kong oras sa ngalan sa Tibok Persa sa DXRP Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Davao, mga igala. Ako yung Nakuaban Armando Finiquito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas, hangtod sunod sa daghang salamat o maing adlaw kanatong tanan.